Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. The Rated King. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ito ang araw ng mga puso kung walang bulaklak. Lalo na ang simbolo ng Valentine's Day, ang rosas. At kung inakala ninyong yung binibili ninyong mga roses ay simple lang ang pagpapalago niyan, abay nagkakamali kayo dahil ngayon, high-tech na rin ang paggawaan o bukid ng mga rosas. Pula, puti, kahit na anong kulay, inani namin sa pinakamalawak na yatang rose farm dito sa Pilipinas. Hindi kayo maniniwala. Sa bukid na ito, programmed ang tubig kung gaano karami sa bawat isang halaman. Halina po kayo at pumunta sa Paraiso ng Rosa, Romantica. Worldwide ang kagustuhan ng mga tao sa flowers. Sa mga mabababa ang temperatura o malalamig na mga lugar, maganda magpatubo ng malulusog at malalaki magagandang mga rosas. Sa katunayan, ang pinakamalaking rose farm, kung tawagin, ay narito sa Tagaytay. Humigit kumulang 3 ektaryang lupain ang laki ng buong taniman ng rosas dito sa Tagaytay. Mayroon itong 6 na greenhouse o bahay para sa pagpapalago ng mga halaman. Lahat ay puno ng iba't ibang klase at kulay ng mga rosas. Buong taon namumulaklak ang iba't ibang uri at kulay ng rosas dito. Dahil bukod sa malamig ang klima at kontrolado ang mga elemento, ay gumagamit din sila dito ng moderno at computerized na greenhouse. Tulad nito, high-tech. Mula sa bansang Holland, ang teknolohiyang ito kung saan ang buong pasilidad ay nakakonekta sa isang computer. Pinoprograma sa computer ang oras at dami ng tubig na ilalabas sa linya ng kanilang irigasyon. At ito naman ang high-tech na pagdidilig. Drip irrigation ang tawag dito. Ito tinutusok doon o kaya pwede mong bunutin, dito lumalabas yung tubig para na monitor ang dami ng tubig na ididilig sa bawat isang halaman. Kaya ang bawat isang rosas na pinapatubo dito sa isang computerized na greenhouse, espesyal. 5 hanggang 7 linggo ang hihintayin bago maaring anihin ang inaalagaang mga rosas. Mga 6,000 tangkay ng rosas araw-araw ang inaani mula dito sa Philippine Cut Flower Corporation. Pero lahat ba ito sa iisang anihan lamang? Hindi, Corina. 3 beses sa isang araw nag-harvest. So, 2,000 bawat. Sa 3 beses. 3 beses. Oo. Titignan mo yung medyo buka na, katulad nito. Ito. Okay. So, yung kita na yung ito. Ayan. Yan. Okay. Nakadepende sa uri at kulay ng rosas ang presyo nito. Katulad ng rosas na Gloria, puting-puti ang mga talulot at mula pa sa Germany ang punla. Ang Cool Water Roses na kulay lavender. Mula sa Holland naman at binigyang lisensya ng isang brand ng cologne, ang Grand Gala. Mahaba ang tangkay na umaabot hanggang 1.5 metro at walang tinik. Lahat ng ito mabibili sa kanila mula 50 hanggang 250 piso kada piraso. Pero pagdating daw nito sa mga flower shop, mahigit pa sa 3 ang halaga na pagbebenta. Kasi yung roses, ibang klaseng bulaklak yan eh. Una-una mahirap siyang patubuin. So, very rare. Diba? Kaya may kamahalan siya ng kaunti. At saka maganda talaga siya. Hindi agad dinidiretso sa mga flower shop ang mga naaaning rosas. Dinadaan muna ito sa cold storage na parang freezer para hindi agad malanta. Tsaka inaayos base sa kulay. Inaalisan ng tinik at binabalutan ng plastic. Umaga ito binibiyahe para hindi mainitan at manatiling presko. Binabagsak ito sa Makati. At mula dito kinakalat sa buong Pilipinas at maging sa mga bansang Saipan at Guam. Worldwide
ang kagustuhan ng mga tao sa flowers. I think ang flowers ang isa sa pinakamagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos. Sagrado, simbolo ng pag-ibig at kagandahan. Yan ang rosas. Kaya't kung ibibigay mo ito sa minamahal o kaibigan, abay, dapat nang gagaling sa puso.